Hello mga kababayan, so magandang gabi po at magandang araw sa lahat, ano man ang oras o panahon na kaabutan kayo ng ng salitang ito o mapanood nyo yung video ito. So meron lang akong gustong share sa inyo mga kababayan na merong video, ito po yung video na ito, kung nakikita nyo sa screen, sa baba ng aking mukha, ay merong isang medyo tingin ko mga bata-bata pa rin naman 'to mga kasi edad ko, mas matanda lang sa'kin ng konti. Na kausap nitong lalaking ito ay isang pari, ayan. At tinanong niya, kung ito ba ay ligtas o papunta sa langit o kung pupunta siya sa langit. Pero meron siyang sagot. Gusto niyo malaman? Okay, so panoorin po natin. I'm a Roman Catholic, and I actually plan on becoming a priest this fall. I'm quite into this stuff. Let me ask you, do you think you'll go to heaven? Yun na. No. You should have an assumption No of doubt. your salvation. So I don't believe I'm going to heaven at this moment. I think we can know. 1 John 5:13 says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. Like it's a certainty, not just a possibility, but you may know it. And that's why that whole idea of the sin of presumption that the Roman Catholic Church has, I actually think goes against this verse. Because they say you can never know if you've got God's grace and you're definitely going to heaven or not. But this verse says, you believe, you know you have eternal life. Yeah. I mean, the Catholic Church doesn't teach that, and they've never taught that, so I just can't believe it. I haven't heard sufficient evidence otherwise. What about this verse here that's on the screen? Yeah. And then when Jesus says, do the will of my Father as well. So but is that sufficient evidence to say that we can know we have eternal life? So, yun. Ano sa paningin nyo mga kababayan? Na may isang pari, 10 years na nag-aral bilang pari, actually, nag-aaral ng 10 taon, mga matatalino yun eh. Kalibel yan yung mga abogado. Pero nung tinanong ng taong ito, na tingin ko naman, di naman 10 years na pinag-aralan itong taong to, pero at least may alam sa salita ng Diyos. Na tinanong niya, ikaw ba ay pupunta sa langit? Nakakalungkot. Hindi niya alam, sabi niya. Hindi niya. No, sabi niya, hindi daw niya. Hindi raw siya sigurado. So, hindi siya pupunta sa langit. So, kung ikaw, isang matalinong tao, at sumusunod ka sa mga taong ito, mag-isip kayo mga kapatid, mga kababayan. Dahil una-una sa lahat, nagtitiwala ka sa isang tao na may mataas ang pinag-aralan na ang akala mo'y dadaling ka sa kaharian ng Diyos dahil naniniwala ka na sa taas ng pinag-aralan ng mga taong ito ay maihahatid ka doon sa kalagayan kung saan naroroon ang Panginoon. Kaya nga lang nakakalungkot, nung tinanong siya ng lalaking ito, pupunta ka ba sa langit? Are you going to heaven? Sabi niya, no. Nakakalungkot, diba? So, nangangahulugan lang na hindi sa pamamagitan ng taas ng pinag-aralan ng isang tao para malaman mo ang katotohanan, kundi pinagkakaloob po ito ng Panginoon sa mga taong tunay na tinawag niya para sa kaharian ng langit. Ayan. Kaya hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga nagtuturo ng relihiyon, hindi lahat ng taong leader ng relihiyon na may mataas na pinag-aralan ay may ihahatid ka sa tamang kaligtasan. Tandaan po natin yan mga kababayan. Kung hindi nila alam ang nakasulat sa salita ng Diyos, nakakalungkot. Si Kristo mismo, sabi na sumasampalataya sila kay Kristo. Tinuturo nila si Kristo, pero hindi nila alam ng sarili nila kung mabubuhay ba sila pagkatapos ng kamatayan nila. Si Jesus Christ mismo nagsabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Binibigyan niya tayo doon kaagad ng ideya na ang sino mang sumampalataya doon sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi po yung mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung halimbawa ikaw nag-iisip kang mabuti, tapos ganito yung tagapagturo mo. Halimbawa, narinig mo ito. Isipin mo, tagapagturo mo ng salita ng Diyos pero hindi pupunta sa langit, di yan sigurado. Paano kanya isasama doon? No? Baka
Imbis na naghahangad ka papunta sa langit ang punta mo dahil nakikinig ka sa mga taong ang taas ng pinag-aralan, baka mapahama ka pa. So, gamitin natin ang isip na rin mga kapatid, na hindi dahil sa taas ng pinag-aralan ay maniniwala tayo sa isang tao para lang ihatid tayo doon sa kinaroroonan ng Panginoon, doon sa kaharian niya. So, nakakalungkot po yan. Kasi actually, karamihan ng mga priest ay hindi rin naman naniniwala sa salita ng Diyos. So, sana huwag kayong magalit, maintindihan ninyo, at kayo mismo ang mag-isip mga kababayan. So, sana ay pagpalain po kayo ng Panginoon.